environmental factors kagaya ng temperature. That's not is physical. Whereas cognitive ergonomics po focuses on the brain and the mental po processes. And the macroergonomic, that is also known as organizational ergonomics, in other words, look at naman po at the system and the culture, okay, para po magkameron tayo ng holistic. Okay, kaya nga po siya ay macro, organizational wide na, holistic po na mas magandang, okay, working culture within a company. Okay, so basically, these are three fundamental difference between these three, okay, nga po field o subfield, okay, of ergonomics. To further define them po as it is, pag sinabi natin physical ergonomics, this basically focuses on injury prevention through the design and evaluation of the workplace, including nga po posture, the manual tasks, okay, the repetitive movements. Kaya nakikita natin, tingnan nyo, alin po ba pag nagtatrabaho siya po ba yuko ng yuko? Siya po ba ito po and reach ng reach? Ayan, nahihirapan ba siya? Okay, na pag-reach niya, nagkakameron siya ng acquired na posture. And because of this nga po, acquired na postures and repeatedly doing it po for 8 hours in a day, nagtatrabaho siya, yun sinasabi natin siya ay nagkakameron ng mga muscle fatigue, muscle nga po ng mga strain, that somehow, due to prolonged exposure niya over time, kung yun talaga ang magiging trabaho mo, okay, 8 hours in a day, okay, and ilang araw in a week, 5 days in a week, what more kung siya ay mag-accumulate nga po in a year, or as the year nga po ba passes by. Kaya no wonder, kaya yun sinasabi natin ng mga musculoskeletal, okay, na diseases, hindi naman talaga yan, na-acquired mo dahil lang ngayong maghapon to nagtrabaho ka ng ganung pong repetitive task, no? Kaya what makes nga po, basically, make us develop nga po, okay? Musculoskeletal nga po diseases is because nga po of the prolonged and repeated exposure nga po with that. Kaya kung hindi siya matutulungan si tao, kaya kung hindi tayo makakagawa ng mga paraan through the design of implement jigs, fixtures niya, kaya para sa ganoon maiwasan niya kay yung gantong mga ergonomic risk, that is the time na mas tataas kay yung risk niya for the development of musculoskeletal diseases. Kaya nga po, focus on injury preventions. In addition, nga po to reducing injury, physical ergonomics also focuses on how to increase productivity and reduce qualities nga po issues and error. So, somehow, ito rin, because nga po kung, mabodify natin, kaya yung mga implement na ginagawa niya, hindi siya mas pagod, ganun po, hindi magiging taxing siya on the body, okay? Then definitely, mas madaming magagawa si tao. Mas madami siyang, tawag ito, tatrabaho, kaya kasi nga po hindi siya kaagad napapagod. Kagaya ng halimbawa nga po malimit natin sinasabi na normally, you'll have full energy at the beginning of the day. Pag-wising sa mga dahil nga po nakatulog ka ng maayos, provided na nakatulog ka ng maayos and then, you have been able nga po to recharge your body, talaga makikita natin, in the morning doon pa lang, mataas ng energy ni tao. Kaya makita mo, masaya pa siya, okay yung output niya, okay yung quality ng work niya, pero as the time nga po passes by, doon na nakikita natin, dati, yung first 2 hours na nagtatrabaho ka, kaya mo makapag-produce ng 50 item, kung ikay, nasa manufacturing, ikay nagsosolder, kunwari, 50 item in an hour, kaya mo isolder, okay, nung 8, yung mga first 2 hours, kasi usually na ang malimit na naobserbahan kaysa mga assembly line, okay, time performance mo, maganda, on time, based on the time standard yung natatapos mo, ng mga output mo. Pero pagdating niya ng pahapon na, kung saan doon na, ngalay ka na, pagod ka na, umay ka na, lalo na, imagine kasi ang trabaho mo for 8 oras, yun makikita natin na umuunti na yung naging output niya. Kung the first few hours, kaya niya makagawa ng 50 output per hours, pagdating na yun po, pahapon na, makikita natin, nagpo-40 na lang sila, nagto-35. Okay? So, aside nga po na nagpo-40, 35 pa siya, dito na rin, dahil nga po tamad na siya, mas lax na siya, yung command natin katwiran, umay na nga po ako.
Yan malimit eh. Na ano ba, mula maga ito na yung ginagawa ko. At inaantok na ako for repeatedly doing po the task because this is very monotonous. Doon na rin po nagkakameron tayo ng mga quality issues. Mas dumadami yung mga reject kaysa dun sa mga output na magaganda po. Okay? And it basically examine, the ways in which nga po people's body interact po with the tools, machines, and equipment, the jigs, fixtures. So as you can see, lahat ng ginagamit ni tao sa trabaho. And other implement po that they use nga po on a daily basis. At usually, pag sinabi natin physical ergonomics, modification to nung counterpart. Hindi naman si tao minomodify eh. Usually, modification to ng counterpart na ginagamit niya ng mga devices nga po, implement, machines, another nga po, sa trabaho po niya. So that is physical. Sa macroeconomics naman po, it focuses on the design of the work system and the organization nga po system interaction. So this will be as a whole na. Hindi nagpapa-implement ako ng na improvement sa isang line lang. No. Pag sinabi natin siya, i-focus niya on the work system, if this is nga po implementation nito, maaaring una sa isang line lang, pero pag proven siya na maganda, ipapa-implement na yun sa lahat, organizational-wide. Para nang sa ganon, yung work environment na nandito na mas maganda, yung mas maganda dito na workstation setting, o setup niya, maitulad sa lahat. Kaya nga it focuses on the design of the work system and organization nga po system interactions. It is a scientific disciplines that concentrate nga po on deciding po the overall, the work system by providing po the knowledge and method necessary for the improvement of the work system and thus developing po the effectiveness and the performance of the company. Kaya dito rin pag nakapagpa-improve sila or minsan ginagawa nila trial muna isang line, kunwari ako'y electronic company, o ito muna, line mo na to, pag-eksperimentohan natin ano po ba yung mas magandang paraan ng pagtatrabaho, mas magandang paraan ng execution po ng work. After na ito nga po ay ma-prove nila na tama na, dito na sila magpapa-impose or nung execution ng gantong paraan ng paggawa, i-standardize na nila. Kaya you have po the SOP. And usually, pag sinabi natin SOP, the Standard Operating Procedure, pag sinabi na nating SOP, these are basically well-taught na. Well-taught na siya, studied, na methodology, ng paggawa that will be imposed, that will be implemented nga po for everyone. And that is organizational. Kasi hindi siya isolated lang para sa gantong workstation lang o para sa gantong specific line, but that could be, as a whole in general. Kaya nga po, providing knowledge and methods necessary for the improvement of the work system. And it basically examine po the ways to optimize the entire nga po workplace. So, mas malaki to, hindi lang to nakafocus sa tao. Nakafocus ito likewise on the interaction, of a work system to another work system. Lalo na kung kayo po ay assembly line. Kaya nga po no wonder, even sa inyo nga pong UM at sa inyo nga pong work study, isa sa crucial natin yung pinag-aaralan natin, lalo na kung isang kumpanya, ang production setup nila, ay assembly line, ay line balancing. Isa sa kinakailangan na sa IE, masigurado mo na balance ang line mo. Nang sa ganon, naiwasan natin yung bottleneck ng operations. Kasi baka mamaya, let's say for example, you have 10 workstations na pagdadaanan in order for you to process. Yung raw material nyo hanggang sa finished products niya. It just to happen na itong si workstation 1 mabilis. Pero pagdating kay workstation 2 mabagal. So ano mangyayari doon? Matatambakan, nagagawin si work nga po kay station 2. Tapos, tenga naman, nakaabang naman sa kanya si 3, 4, 5, and so on. Pag hindi balance ang line nyo. Kaya hindi nyo ma-optimize yung buong workplace. Kaya more than looking po dun sa specific element of the work task, tinitingnan din natin yung synchronizations, of the task that will be, performed, by those succeeding nyo po, na mga processes. Examines the way to optimize po the entire workplace. Whereas po, for ergonomics naman po, in this case,
So that will be able to have an idea bakit may cognitive na pinag-aaralan. Pati po ba kaya yung mental processes ko kinakailangan i-considered kaya in the execution of the task. Okay? So for cognitive ergonomics, let us analyze po this case. Okay? So kindly read na lang po muna on your own. Okay, nabasa na? Nabasa na po to? Have you read this? Okay, proceed on the next slide. Karugtong nito. Okay? Nabasa na po? Naintindihan? Okay, so let us see. Ano mga naging problema nitong situation na to? Nangyari dito? Anyone? Sabi ko sa inyo kanina, hindi ko na makikita if some of you raise your hands, ha? So you could simply, butt in na lang po. Because hindi ko kita yung dashboard ni Gmeet. Ang kita ko lang, eto pong slide. Ma'am, yung una pong naging problem ay nag-rely siya sa new navigation device niya dun sa unfamiliar city. Okay. Anything else? Meron pa? Ano pa? Okay, I guess talaga namang pong pagpupunta ka sa isang lugar, okay? At ikaw lang yung magta-travel o kaya magko-commute at hindi ka nga po familiar doon, at that will be lalo na first time mo pupuntahan yon, it is expected somehow na talagang magiging challenging sa inyo yung travel. Ano po, lalo na yung panahon namin. Ano po, bakit? Kasi unlike of ngayon po na panahon nyo, you have the Google Map. Ano po, you have the ways that will basically help you, okay, to navigate. Yung panahon namin noon, wala. We'll just rely nga po kay on interview, okay, kung paano kami pupunta sa lugar na yon. Lalo na nung panahon na kami ay naghahanap ng company na pag-o-JT-hand namin. Ano po, so dahil nga po hindi naman kami taga Laguna, so kailangan namin magtanong talaga sa mga taga doon. Kaya maging alert na saan po kami bababa, ano po yung dapat makita naming landmark para alam namin na tama pa rin yung dinadaanan namin, or kami po ba'y nakalagpas na or hindi pa doon po sa intended namin na destinations. Okay? At one time, kasi ako, si Ma'am Osang at si Sase, kami kasi yung malimit magkakagrupo nung college. Okay? Kami tatlo yung
nagkasama-sama sa OJT. At nag-OJT kami ay sa Goldilocks Food Plant in Mandaluyong. Ano po? And the time, pare-pareho kaming first-timer. Ano ba? Pare-pareho kaming first-timer in Manila at hindi namin alam talaga kung paano kami pupunta sa Mandaluyong. Commute lamang po kami. Ano po? Actually, nakisakay lang kami dun dito sa Villaverde. Yun po yun, sa Lukbaring yung Pactorahan, yung pinakang bus line, na maalis ng madaling araw para madaling araw parang umalis kami dito ng mga 1 ng madaling araw. Dadating kami ng Manila around 1 or around 4 or 5. Kasi ang appointment namin is we have 8 o'clock na interview. Okay? So, ang Villaverde kasi ay nasa Sampaloc, sa Lardizabal. So, from that Lardizabal, kailangan namin mag-commute. Hindi kami nagta-taxi noon, mahalan pang taxi. So, commute kami dyan and all. Kaya kailangan aware kami. Tinatanong namin, saan po ba kami bababa? Ano dapat nga po yung landmark na makikita namin para alam namin pong we still on the right road, on the right track. Because it is nga po given na talagang pag first time kang pupunta sa lugar na yon, napaka limit na naliligaw ka or napapalagpas ka. Ano po? Okay? Another thing? Yes? Anything else? Anong mali dito sa case na to? And anyone want? Yes, pa? Yung na-mention po kasi na confusing din daw po yung instructions. Hindi po siguro naman ka-clear. Okay, so yun nga po. Imagine you proceed na alam mo pa lang sa sarili mo, hindi mo pa siya fully naiintindihan, and yet tumango ka lang, or ba you rely on your confident ako na kaya ko dyan kahit kahit magulo yung instruction. Somehow, okay? Kasi kung talagang somehow, gusto natin to ma-prevent, dapat inelaborate or pinaulit yung instruction. Okay? Because that happened. Even nga sa inyo, di ba, sa klase. Ilang beses namin minsan, tinatanong, have you understand po ba? The lesson? Is there any question nga po ba that you'd like to clarify? Tapos walang sasagot? Hindi ko alam kung nagmamadali na bang umuwi or umay na. Sasabihin, daw, wala daw tanong. Pero pagdating sa exam, nangyayari, wala ding sagot. Yun siya, pag ganoon pong mga unclear instruction. Okay? Or maaari pong, hindi ko kasi masabi kung talagang unclear po ba instruction because there are times, sabi ko nga sa inyo, minsan we have different nga po yung level, ng understanding. Something that could be good na for me, naintindihan ko siya on my own, pero sa kanya, confusing. Sa kanya, nalilito siya. Diba? Ganun po and it happened. Okay? Kaya kung ganong mga situation, alam mo po siya, hindi pa clear sa'yo, okay? So, the challenge is on your part to really clarify, yung mga things that is still, unclear nga po for us, para po maiwasan natin yung mga ganitong situation. Okay? Anything else? Anyari pa dito? Ma'am, yung na-distract po siya sa paggamit po ng phone niya na while driving po. So, para po nagmumultitask po. So, hindi niya po napansin yung car po. Parang visual distraction po at cognitive distraction po nangyari. Yes, Okay? Because nga po somehow, nandun na, siguro at this time, nasa panic mode na siya. Ano ba? Or somehow, after discovering, mali na pala ako, or lumiko na ba ako, hindi ko alam kung nasaan ako. So, somehow, ito yung start na nagpapanik ka saan ba, babalik ba ako? Saan ba ako liliko? Paano ba ako babalik? O ganyan. Kaya no wonder, dito pa lang na meron naman siyang number, na kanya pong pwedeng tawagan. What happened? Kung makikita natin almost the same number, kaya lang, what happened na isang digit lang, as you can see, etong digit na to, so you have 8553, yung talagang tamang numero, but ang na-dial niya is 8533.
Ano ba? Yan na. Parang ano ba, da-dial na lang siya pero nagkamali pa ng pagpindot. Ano po, siguro given na to somehow, ano po, nung iba nasasabihin nilang baka mamaya kasi pangit yung sulat. Ano ba? Yung iba sa inyo, ano ba, nagbumukhang sa kanya 3 yun, sa kanya 5. Ano ba, dahil pangit daw sumulat. Or kung wala naman pong problema doon sa pagkakasulat, malinaw talaga yung pagkakasulat. But what happened, na instead nga po, pressing the number 5, okay, eto, 5-3, ang na-press is 3-3 instead of 5-3. Can we just consider ito po ba na lapses lang? Ano ba? Or na-overlook lang? Okay? Yung 5 na naging 3? Okay? Possibly, and it happened. Ano po? Okay? Na nalilito or namalikmata, yung malimit nating sinasabi pag nagkakamali tayo, lalo na sa pag-dial ng numero, namalikmata. Okay? Kaya po, okay, nagkamali. Ano ba? Kaya po, lalo pang nataranta. Okay? Some more? What's the problem? Okay, basically in this case nga po. Some more? Meron pa? Okay. So as you can see dito, malaki yung mental challenges, okay? On the part na you need to navigate, okay? You need to basically reach nga po yung intended mo, okay, na destinations, okay? On, ano ba, using the right road, okay, or the right nga po route, okay? You still need to, ano po ba, okay, understand yung road niya. And also, problema din, okay, nandun din, may lapses din siya na sabi niya, para mas madali, okay, yung kanyang navigations, i-activate niya yung voice control. Ano po, para hindi niya kinakailangan tumutok sa screen because yun nga pong pagdadrive, ano po, ito yung sa uniqueness ng pagdadrive na kinakailangan all of your senses halos gumagana. At kinakailangan, ano po ba, yung attention mo sa road, okay, ay dapat ay well focused nang hindi ka nga po maaksidente. Imagine kasi nagda-navigate ka. So doon pa lang pag nagda-drive ka, yung focus mo, kailangan tingnan mo nasa unahan mo, tingnan mo yung nasa side mo, tingnan mo yung nasa likod mo, okay? Para po makita mo kung may paparating po ba or wala. Kaya it would really require nga po kay your attention, kay nang sa ganun nga po, hindi mo siya kay ma-overlook. Because there are even cases na when it comes to mga accident pong ganyan, sasabihin nila, biglang ano po ba, may tinawagan o napatingin ng matagal sa gantong side, hindi napansin na kay may pasalubong po pala na sasakyan. Lalo pa, pag nagda-drive ka, hindi lang naman kamay mo gumagana. Kaya buti sana kung palaging automatic yung vehicle. It's just a matter po of gas pedal and then brake. Ay pag manual ka, gumagana yung kamay mo, tapos yung paa mo, kinakailangan coordinated siya kasi tatlo, okay, yung pedal mo. Okay, you have po the clutch, you have the brake, and then you have the gas nga po. Okay? Kaya pag, lalo na pag nataranta ka, kala mo dapat, ano ba, dapat ang tatapakan ko si brake, pero dahil nataranta na ako, ang natapakan ko po ay gas pedal. Instead na ako'y titigil, bigla po siyang lalong nag-accelerate. So, yun siya. So, as you can see, in this situation nga po, napakalaki yung mental challenge, mental task na kailangan niyang i-perform as a driver, okay? And also nga po, yung pressure, somehow kasi may appointment ka, so you really need to, arrive, okay, on your destination nga po at the right time. Minsan may ganito pang situation na napuprostrate ka. Kaya lalong pag yun nga po, pag nagalit ka, pag naprostrate ka, pag nainis ka na, lalo na ngayong pong nahihirapan ka mag-isip ng tama. Okay? So, this is basically an illustration na napapakita natin that your cognitive nga po, okay, processes, okay, is working. And there are job that is cognitively demanding. Okay? Because each day nga po, we process large amount of information. In the case nga po ng scenario na pakita natin,
Kaya you need to nga po stay na kinakailangan, alam mo na, sa tama kang road, kaya kinakailangan, nakaantabay ka dun sa map mo, kaya tinitingnan mo yung map mo kung saan ka ba liliko, kung in 300 meters, parang gano'n si Google Map, in 300 meters, you need to turn right, okay, or there will be a roundabout, lalo na yung mga roundabout, okay, na ma-encounter mo in the road, okay, kung saan ka nga po ba kinakailangan mag-exit, lalo na kung siya ay multiple lane. Kasi kung sa multiple lane yan, at dapat pala mag-exit ka na dun sa kasunod niya na exit point, at nasa pinakaloob ka na roundabout, hindi ka makaka-exit. Kasi nagkamali ka ng punesto. Dapat pala, yung pagliko mo, mananabi ka na, para nandun ka sa outer lane. If you have the intention that on the next nga po exit point, ay lalabas ka na dun sa roundabout. Kaya siya po is somehow, okay, we required nga po your attention. Even nga po mga seasoned na driver, okay, in Manila, naliligaw pa, okay, pag sila po ay, hindi attentive, okay, doon po sa mga road sign, okay, na kanila pong nakikita. Kaya nga po, yung process po large amount of informations from our environment to accomplish nga po the various goal and make our way nga po successfully through the world. The previous niyo po illustrations represent po a typical nga po problem that one might experience because po of poor match between the man-made equipment or the environment. So meaning, siya po yun, may navigation tool mo, yung car mo, okay, yung phone mo, okay, kaya yun yung mga man-made equipment mo, even the environment niya. Sa environment, that could be, meron bang the right, signage ng road, okay? Or meron bang mga indication diyan somehow that could help me, okay? Binode na ay, the next pala nito is, okay, kinakailangan pong ako'y mag-exit na, or from this nga po, okay, is another nga po to exit pa bago ako mag-exit. And the human nga po, so ito yung sa tao, the human information processing. Sometimes the mismatch, okay, that causes po misperceptions, and sometimes people just experience po memory failure. So yun sa case nakita natin, sabi niya sa sarili niya, para daw mas madali, okay, she will activate po the voice command. But, what happened? She failed to activate the voice command. Magsakay pa lang niya, okay, meron na kaagad memory lapses, o meron na kaagad, parang sabihin natin, kalimot factor. Okay, well, the scenario nga po described above may seem rather mundane, because this is an everyday nga po life na nangyayari. There are dozens naman po of other cases where difficulties result in injury or even death because of the failure nga po natin to comprehend the right situations or the right signal, okay, para po we will be able to comprehend po the right signal, the right stimuli. Ano yung need po natin dapat? Kaya yung action that is being required by that stimuli. Pero kung we fail to recognize yan, kita rin natin sa cases na yon, because nga po, okay, nakita na niya na may sasakyan. Pero hindi niya pinansin, thinking na siyang iiwas sa akin. Why yung car, hindi naman po talaga siya may iwasan dahil yun talaga yung daan niya. And she was only alerted nung the other car, nung ito ay nag-horn na. Ay kung hindi nag-horn, so meron silang collision. Kaya nga po, okay, there are times po na may mga ganun tayo po mga situation. Okay, we fail to recognize the right signal or the right stimuli that necessitate us, okay, kinakailangan dapat po ganito yung action na gawin natin. And that is also a problem of cognitions. Okay, so basically, okay, the basic mechanism by which people perceive, thinking, and remember are generally grouped under the label of cognitions. Okay, as we learn about the various limitations of the human cognitive system, we consider the implication and some solution for the design problem. Okay, so ito naman tulad sa physical at saka sa cognitive. Kasi ang kaya lang natin ay i-design siya sa mas madaling paraan yung maunawaan siya si tao. So that could be kayong kanina, navigation niya, kaya baka mamaya may tao pa rin, hindi alam ang north, south, north, east, southwest, and other niya, hindi mahina ang kanyang bearing, yung sa compass, sa compass. Yan ang naligaw siya. There are even people, actually, as observed, na doon sa lugar, paano nangyari? Ang laki-laki ng
kanan. Meron yan sa inyo, ha? Meron pa rin po nakikita ko ganyan. Because lalo na pag ako naiinig-lab, so usually makikita natin doon sa laboratory natin, sa i-lab natin. So yung covered part kasi, kaya doon mag-practice yung mga bata. Kaya habang may mga ginagawa, yung mga students, somehow pag naiinasa, nanonood na lang mga nag-practice doon. Maayos naman yung meron kung ano gagawin. Sabihin mo kung ano, double to the right, double to the right, then left. Magtataka ka bakit bata yung masunod. Just hop na bata, hindi alam na kaliwa. Sinabi lang, left. Pero si bata, kita mo, position siya. Right, siya na right. So, meron na, somehow, may problem siya. Kaya sa kanya, hindi niya alam what left and right. Kaya sa isang model natin dito sa cognitive research, actually, this is also design principle. Kaya ano yung mas madaling mabibigyan natin makatulong na si tao mas madaling maintindihan pag-execute yung trabaho niya. Okay, once again, focus nga po on the cognition, okay? On the cognition na sana maintindihan yan, mas madaling ito niya. Magkameron siya ng right perceptions, okay? Okay, na ito yung meaning ng stimulus, okay? Matandaan niya ito sa ganun nga po, okay? Translate into correct action, okay? Yun siyang challenge po, okay? Ng execution naman po. Pag ang trabaho nyo, okay? O kailangan gawin, will necessitate po kay mental faculty or the working of the mental faculty. Okay? So economics, sabi natin, economics, so human factor, hinahati siya sa tatlong domain, okay? So as you can see nga po sa organizational siya, okay, it focuses on work, on communication, the working time, the organizational culture, and the quality management, and that will be under the field of organizational economics. Pag siya naman po sa TCL, also have po yung natatake na, the injury prevention, the workplace will clear out this design, posture, the manual task, na pinag-aaralan natin nga po yung work analysis, makakita natin, identify natin what are those task element, okay? Kailangan pala natin gawin because this is not healthy, okay? And also the okay? The assistance, okay, of what we call repetitive movement. Okay, for cognitive naman, ito yung kanyang pong applications. Accident preventions, mental load, okay, the usability, the training, bakit may mga taong ang daling i-train? Ano ba? Ang daling may mga taong daling makatuto. Okay? Whereas there are also people naman na ang tagal bago niya matuto, ang tagal bago niya makagamayan na gawin ang ganitong bagay. Ano po? Because also of the human variability. Once again, hindi na sinasabi na dahil po siya may siya matuto, dahil totoo na matalino siya. No po. Kaya lang yun minsan ang factor doon, ha? There even times na may sinasabi yung ngayon na may mga natalino pero bobo. Ano ba? Basis tayo yun, napatunayan natin. Kaya psychologically na meron matalino pero bobo. Kaya lang sinasabi natin matalino pero bobo naman daw pala. Okay? Kasi kung matalino siya because magkataon na mataas ang kanyang memory skill, kaya pag nag-take siya na exam, kaya niya i-memorize lahat ng term. Ano ba? Kaya niyang, madali para sa kanya na mag-memorize lahat ng term. Kaya nga po yung mga sinasagutan ng mga objective type of test, kaya niya sagutan. Pero hindi naman po siya makapagsagot kung siya problem solving na. Lalo na kung siya mga application, okay, o case-based na mga study, hindi naman siya makapagsagot. So, yun may problema yun. Okay? Ang kaya niya pala, memorization lang. Pero yung to basically know, okay, kung ano talaga yung meaning niya kay in reality, saan siya pwedeng i-apply, which is basically a measurement kung talagang tunay mo siyang natutunan o hindi. Okay? Is problem of cognitions. Okay? Decision making. Okay? And also po, the human nga po kay computer po na interactions. So ngayon, ito yung subdivisions of the domains and applications of the three field po of ergonomics. Okay, ang cognitive ergonomics, if we are now to formally define nga po what it is, okay, this is a disciplines of making human system interactions, pareho pa rin,
si tao at si working environment, si tao at si working system, compatible naman po with the human cognitive abilities and limitation, particularly at work. Kaya kung kanina, sa physical natin, minimatch natin yung mga ginagamit niyang implement sa trabaho na execute ni tao. This time naman po, kaya yung kanyang cognitive ability and limitation ang i-fit natin. Ano po, ang tutulungan natin, okay, na ma-modify, ma-enhance po nang sa ganun nga po mas madali niyang makabisado, kaya matutunan. Yun, actually, una muna yung matutunan, then makabisado, okay, nang ma-execute niya ng tama po yung kanya po trabaho. Okay? So, cognitive ergonomics po utilizes the knowledge po emerging po from the cognitive science on mental processes. Actually, when you look nga po kay with the origin, later on, papakita natin, basic ano ba, yung brief history ni cognitive ergonomics. Actually, napakalapit nito sa tinatawag natin na cognitive psychology. Doon talaga din po siya nag-emerge sa cognitive psychology. Kasi nandoon yung understanding on the human nga po, kay mental faculties, kung bakit nag-explain po bakit yung mga tao na ganito po, kay ang interpretation niya over something is something to do, kay with cognitive psychology. Okay, the science nga po on mental processes such as perceptions, the attention, the memory, okay, decision making, and learning. Okay, the method nga po of this field nga po of research are applied nga po to gain a better understanding of the factors po that affect nga po cognitive function. Okay, sabi ko nga sa inyo nung una, may mga tao na bakit parang alam naman nila, siguro yung meaning kung ano yung pinagagawa mo, maayos naman yung instruction. Bakit? Pero bakit, bakit hindi nila ito ma-execute? Bakit hindi nila ito magawa ng tama? Malimit kong ginagamit sa inyo na example is, kayo na rin ba, yung mga nakikita natin somehow ng failure ng recognitions, okay? Failure of, maintindihan ni bata, kagaya sa exam din nyo. Okay? One instruction doon specify that you could only use nga po capital letter. Okay, alam naman ni bata kung ano yung capital letter. Pero ano nangyayari? Na while answering, kay the test paper itself, nabasa naman ang instruction, and I guess, kay hindi ko na masasabi na hindi naman alam ni bata yung capital letter para pumasabi hindi niya to alam na execute. Pero ano yung nangyayari kung bakit still, sinabi na itong isulat siya ng taka or capital letter, still the answer ay nakakabit-kabit or kaya naman po ay naka-small letter. Po, kaya to gain a better understanding of the factors that affect nga po the cognitive function. Yun ba ay dahil sa excited si bata? Yun din nga ko minsan, excited si bata, sa sobrang excited niya, kahit nabasa niya to, it is as if naka-block siya. Ano po, kahit nakita niya na sinabi ng capital letter, excited na magsagot. Yan siya. Or baka mamaya, this is somehow a form of habit. And then dahil halimbawa ako yung somehow na tao na, ang sulat ko naman po palagi ay hindi capital letter. Lagi ako nagsusulat ay small, a combination of small and capital letter. Kaya dahil sa yun yung natural, kay way of writing ko, okay, nung nagsagot ako, yun din yung nasa isip ko. Susulat ko siya, kay sa paraan na nakasanayan ko kay pagsasagot. That would be another factor. Okay? Or dahil ba walang tinuraran? Parang gano'n, no? Kaya minsan, binibigyan ko lang ng example. Kagaya nung sa modified nyo po na true or false. O, ganito po ha. Ibig sabihin nito, you're right po, okay, whether the statement is correct, okay, or not po, by indicating kung siya po ay true or false. And, okay, after na siya ay, identify nyo na siya ay true or false, okay, you have to write the word or the words that make it incorrect. Yung mga ganon. Minsan kasi, kaya may mga bata na pag hindi mo siya binigyan ng example kung paano niya i-format yung sagot niya, kaya mali-mali kaya yung sagot. Nangyayari pa rin siya even at your level or even nga kay sa mga examination. Or simple lang na minsan na hindi ko alam kung siya masasabi po natin siya ay na-overlook talaga. Yung case na isang bata talaga natin before na nag-take ng board exam ng civil. Yun ang hindi ko malimutan. Na hindi ko rin maintindihan sa bata, anong nangyari? Ang numbering pala is 1, 2, 3, 4, 5, 6, ganun, alternate siya na kaliwa, kanan, kaliwa, kanan.
Eh sa kanya, nasanay daw siya, nagsinasagutan siya, ipababa, eto si 1, 2, 3, 4. Kaya nung nagsagot siya, eto, ganito siya nagsagot dun sa answer sheet. Ay, kaya lang, hindi siya in-honored ng PRC. Ano po, yun lamang ang problema doon. Kasi nga po sa PRC, ang nag-check ay machine na rin. Hindi naman tao nag-check doon eh. Kasi sa dami yung nag-e-exam. Kaya, i-recognize siya ni machine as incorrect answer. Yun ang nangyari sa kanya. Cognitive failure din po siya. Okay? So, practical aim, of cognitive ergonomics is to improve work conditions and the human performance as well as safety and health, and to avoid nga po human error, and unnecessary po na load and stresses. But this time, instead of the physical stresses, physical fatigue, will now be pertaining to yung unnecessary na load and stresses po, na mental stress, mental fatigue, mental strain. Ano po, yun siya. Okay, so cognitive ergonomics is mainly associated nga po with brain functions in the context of accident prevention, or error analysis. Kaya nga po, accident sasabihin, ay, accident ko lang po napasulat ng maliit na letra kaysa sa malaki. Okay? Yeah, accident prevention po ba siya, or human error nga po analysis, the human-machine interaction, mental workload, decision-making, usability, and design, and even po training. It is concerned with the human nga po performance within a system in terms of performance po quality. It basically will examines po the mind's ability to process informations and interact with data. Okay? So, cognitive ergonomics, the main pa rin siya, of ergonomics, but this time, focus po on making the product po simple, clear nga po, and easy to use. As you can see, makikita natin yung use dito pertain to the understanding on how to use po the product, or the item, the machine, yan, even without, using po, or reading po yung kanya nga po instruction manual. It is a field of study that focuses on how well the use of the product po matches the cognitive ability of the users. It draws on knowledge po of the human perceptions, the mental processing, and the memory. Rather than being a design discipline, it is a source of knowledge for designer po to use as a guidelines for ensuring nga po good usability. Okay? So this is the definitions of what ergonomic is by ErgoPlus. Okay? Ergonomics, as defined naman po by international ergonomics associations, is concerned with the mental nga po processes, such as perception, memory, reasoning, motor response, as they affect po the interactions among humans and other element of a system. Okay? And the relevant topics nga po under these fields are the mental workload, once again, decision making, skilled performance, human-computer nga po interactions, human reliability, and work stress training. Ano po? Ito rin sana masanay tayo, ano po? Na hindi dahil sa nagkataon na, yun yung minsan napapailing kami sa bata, ha? Nagkataon na nagsunod-sunod ang exam. Talaga naman pong ganun pag exam week nyo na talagang magkakasunod ng exam din nyo. Kasi wala naman pong ibang time na binibigay po sa atin. Tapos sasabihin ng bata, pagod na daw kagad sila, hindi na daw siya mentally healthy. Anak, that is battery of tests na tinusubukan ka, tinetest ka kung paano ka talaga makakasurvive. Paano mo, tuturuan din ang sarili mo na mag-adapt. Because time will come, na pag nagtatrabaho kayo, yun na yung kakarapin nyo. Hindi kasi sa lahat ng pagkakataon sinasabi yung pagod ako or may deadline na ganito na pwedeng yung pakiusapan na i-move ang deadline. Hindi, anak. Lalo na pag nagtatrabaho ka, deadline is a deadline. Ano po? Tapos biglang may mga kung ano-ano kayong mga mga status nyo na nakakalugaw, ganyan. Is given fact na yun eh. Ano po, is, ang challenge kasi actually, is that you should train yourself to adapt to the challenges. Na hindi para konting problem lang, is, mental problem na kagad, o nakaka-stress, or nakaka-strain. Actually, if I am to give a recall po with this,
May isang bata na hindi ko maintindihan, masasabi ko, napakamahinang nilalang naman ng batang ito. Okay? Ano ba yung situation na yon? Okay? The first time ulit na bumalik tayo sa face-to-face na graduation. Ano po? Okay? Anyway, you could ask yung mga previous batch. Okay? So, eto na uli, bumalik na uli yung face-to-face nga po na graduation. Kasi dati yung iba, okay, yung inabutan ng pandemic, okay, ang graduation nila ay naka-PowerPoint lang. Pinapakita sa screens. Ginawaan lang siya, ni-record at pinapakita sa screen at naka-FB live. Pero walang yung actual na adyo ka sa stage at tatanggapin mo ang diploma mo. Okay? So, I think that was kailan nagkameron ng unang physical graduation. Ulit, bumalik na tayo, 2022, parang ganyan. Academic year, 2022-2023. So, yung graduation na yon, kaya ang toga nyo po kasi, for graduation, ay pinoprovide ng BAW. At wala naman kayong babayaran sa graduation nyo. Because the graduation nyo po, yung ginagamit nyo ng toga ganyan, is included na sa fee na binabayaran po ng UNIFAS. Kaya lang, pinagtaka namin, may isang bata na nagre-reklamo. Ang sabi niya, ang reklamo niya is ang pangit nung tassel, nung kanyang toga hat. Yung bagang, tawag yung tassel yung nga po, yung nasa toga cap nyo, tas yung inyo pong, nililipat pag sinabi na ng presidente, during the actual ceremony, by the power po vested upon him or her by the state, by the CHED, blah, 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 by the BOR, I now declare you graduate. Yun nililipat nyo. May isang bata doon na biglang nag-post na ang pangit-pangit daw. Sa kanya, napapangitan siya. Lang siya, yung palabagang pinorm lang na yarn, nung ginagamit nyo pag kayo nagko-crochet. Yung pag kayo naggaganchilyo, yun siya. Yun naman po talaga yung traditional niya na ginagamit na tassel. So, nag-post si bata na yung dahil daw sa tassel na yun, ay siya nai-stress. Yun na, nakaka-mental one, bla 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 bla. Ay, sabi ko, tassel lang yun. Kung hindi mo siya type, di baguhin mo. Pwede ka naman kung hindi mo siya type, huwag mo siyang gamitin. Create your own, provide for your own. Kung yan lang talaga ang kayang i-provide sa inyo ng institution. Sinisisi niya, somehow, the SLSU, in literal, dahil ang pangit doon na pinrovide sa kanya na tassel o sa kanilang mga gagraduate. At yun doon kami napatawa, doon kami napailing. Na dahil daw doon, namumblema siya. So yung mga hindi namin maintindihan, anong batang ito, napakahina mo namang nilalang, na dahil lamang dyan, na napakaliit na bagay, is magrarant ka. Kaya para isla ng isang institution na yun lang ang kayang ibigay at nakaka-mental stress na para sa'yo. Ganun ba? Actually, ang dami na nag-share nun. At siguro napahiya si bata dahil parang siya'y nabully din. Yung mga comment din ng mga kasamahan niya na gagraduate or even po nung nakakita ng post nun. At the end of the day, siya din na nag-delete. Pero just so happen kasi na meron gagaya ni Ma'am Mabet. Doon ko siya nabasa sa kanya na screenshot na niya. So may evidence na yan. And ang pinagtataka namin noon na yung bata na yun ay education. Na yun pa ang kanyang nirarant sa FB. Kaya sabi namin, tassel lang, ang laking problema mo ineng. You could basically search that. You could ask. Kaya nangyari yan talaga. At ang laking issue niyan dun sa graduating class, I think nga ng 2022-2023 na academic year. Nandahil lang dun. Dahil hindi siya satisfied, napapangitan siya sa tassel. Mental stress na daw. Ang cost, binigay nito sa kanya. Anak, magtatrabaho ka pa. Pagdating mo sa work, lalo na. Na hindi lang yan yung puproblemahin mo. And when time na you are working na, may iba na rin ang role mo, anak, after graduation. Lalo na pag nagkapamilya ka na, that you are not the one na nanghihingi lang,
Mas malaking stress siguro talaga yun. Ha? You're not the one na nanghihingi lang. As a student, napakaswerte pa na nanay pengi lang baon. Okay? O ano ba, tatay ka lang ko ng allowance ko ganyan, blah, blah, blah. So, nanghihingi ka lang. But more kung na-change na yung role na sa ngayon, breadwinner ka na. Ano po, kaya aside from the pressure ng trabaho mo, pressured ka din na makapag-provide sa pamilya mo. Okay? Pressure ka kung ano man po yung family problem na meron ka. Ano po. So, mas malaki po itong challenge. Okay? So, cognitive nga po studies, studies cognition in work and operational setting in order to optimize the human nga po well-being and system performance. It is a subset of a larger field of human factors and ergonomics. Okay? So, the origin of ergonomics nga po, when you look at nga po with this, emerges predominantly in the 1970s. Okay? So, medyo bata pa rin yung field na to. Okay? With the advent po of the personal computer and new development in the field of cognitive psychology, and artificial intelligence. As you can see nga po based on this statement, talaga namang pong nag-emerge lang ito sa cognitive psychology on the understanding nga po of the different nga po way of how the brain works and how the mind works, na nagre-result po why people, even if they are looking up at the same thing, could have different interpretation, different po na understanding over that thing. Okay? Cognition gap or cognitive ergonomics is the application of psychology to work to achieve po the optimization between people and their work. Okay? It is an applied science and has rapidly developed over the last 27 years or more na, since the 1970. Okay? According to Van der Veer, Enid Mumford, was one of the pioneer po of the interactive system engineering and advocated the notions of the user-centered design. Kaya po nag-develop siya na ngayon, other term nga po for this, when you look at in the other books, is the cognitive engineering. Okay? The criteria for developing nga po the user-centered design, that is number 1, kung talagang susundin daw sa cognitive nga po, you include nga po cognitive abilities and limitations, is will basically start with task analysis. That is the evaluation nga po of cognitive task demand, para makita kung saan din po element po ng instruction na to sa paggawa nito, hindi siya naiintindihan ni tao. And analyzing po the motor control cognition nga po during the visual task or the operating ka po of machines or the evaluation po of attention para makita natin kung saan po ba possibly nagkakameron ng error, and how will be able, to prevent, create solutions, identify solutions to prevent po the occurrence of that cognition error. Okay? So some men and women behind po the development nga po of cognitive nga po human factors are as follow. So you have po Ernest nga po Weber, siya yung nag-pioneer po na tinatawag natin na human nga po performance psychology starting in the early nga po 1800 and early 1900s. Though in those time, tinatawag pa siyang field ng psychology because nga po yung terminology na cognitive nga po ergonomics or cognitive engineering ay ginamit lang starting in 1970s. So sa kanya, he developed po the Weber's law, particularly tinatawag natin stimulus response nga po relationship. That if we have this kind of stimulus, or this kind nga po of situation, ano po ba yung dapat na response ni tao? He developed po several experimental designs that basically help us understand the variability in human cognition. Yung tinatawag natin the just noticeable na difference po. You also have po Gustav po Freshners, na development naman po siya ng standardized methods in performing po mga human factors po na experiment. Particularly, he focuses on the relationship between the psychological magnitude and the physical magnitude. You also have po Helmholtz, or Hermann von Helmholtz. Sa kanya po nag-originate naman po yung sensory perceptions and the nerve po sa natin transmissions and also the subtractive po logic. Nasa kanya, ang pinaka
maganda daw po pala. Okay, sa kanya ha, yung during that time na mas madaling matututunan ng tao ang isang bagay kung gagamitin niya yung kanya pong subtractive na logic. Yung bang dinadissect mo siya kay yung principle, yung concept by parts niya para po siya po lubos mong maunawaan. Okay, so that is subtractive po na logic. Okay, you have also Francisco Dunder. Okay, sa kanya naman yung mga mental processes and also okay, on several experiment on subtractive nga po logic and the basis po for information processing approach. Okay, you also have po kay Wilhelm Wundt. Okay, siya yung kinukonsider po ng cognitive psychology as the first nga po psychologist and the psychology lab na kanya pong na-develop. The causal view of the mental processes and the sensory and perceptual po na mga experiences ng tao. Okay, kung bakit po somehow, okay, meron tayong different nga po, okay, nagkakameron tayo ng mga different nga po perspective over the same thing. Okay? You have also Hermann po Ebbinghaus, okay, the first scientific study, okay, on memory and inferences through behavior. Okay, so sa kanyang mga experiment po ginagawa, okay, on this field, okay, nakita nila doon yung epekto, okay, na kung may ganito ka palang mentality, may ganito kang pag-iisip, it basically translate kung bakit po ganito rin ang behavior mo. Yun siya. The inferences nga po through behavior. Okay, you have po Brian, okay, and Harter, okay, study performance learning and memory nga po in the acquisition of skills. It started po the research on the perceptual, okay, motor skill, and probably, okay, according po to some author, okay, siya po yung nakakapag-conduct ng full nga po, for the first nga po, the human factor experiment. Okay? Okay, you also have po Charles Babbage. Although si Charles Babbage, popular siya because nga po sa invention niya, contribution niya sa development ng computer. But also in the field po of industrial engineering, Charles Babbage po is the proponent po for job specializations and the high degree of skill for a small number of tasks. Okay, so yun po yung kanyang contribution naman po sa industrial engineering. Okay, ito yung popular sa atin, okay, sa particularly sa method study natin. Okay, the spouses, okay, of Frank, okay, and Lillian Gilbreth. Motion study, okay, through the experiment na ginawa nila sa bricklaying, the efficiency of work and the design of product and workspaces. Okay, you have Frederick Taylor, the father of scientific management, okay, which basically, popularize the concept of industrial efficiency, standardizations, and the human performance in applied nga po setting by conducting task analysis, tool specialization, and personal selection and training. I guess Taylor, and some of this po na countered nyo na, it's either sa inyo pong organizational, engineering, industrial organization and management, mali pala ako, kasi before siya engineering management Okay, you have industrial organization and management, and likewise in your Ergo-1 or in your methods nga po study. Okay, Elton Mayo, okay, worker productivity and worker satisfactions in relation po sa kanila nga pong pagtatrabaho, and also the effect of illuminations on work. Okay, so basically, okay, the influence of war, okay, after nga po kasi sabi natin po, okay, the cognitive nga po ergonomic po ay talagang nag-emerge siya during the 1970s. But nag-emerge siya as a full study na po noong 1970s. But through time, unti-unti siyang na-develop. Okay, so during the time ng war, 1940s and 1950s, nandito kasi nagkameron tayo ng rapid nga po technological advancement. Yung paggamit nga po ng mga, during those time, yun na yung pinaka-high-end, okay, na mga battle nga po equipment, yung inyo pong mga, mga ginagamit nga po for war, okay, na-develop na yung sa panahon nila, mas advanced daw po yun ang mga radar, and in order for you to use this po, okay, kinakailangan ma-assess, okay, yung capability ni human at yung limitation niya on how he or she will be able to learn on how to use, okay, this different machine on the shortest nga po possible time, given na short term din lang po, napakaigsi yung time for training, para po masigurado na magagamit nila to ng tama. Okay, the human nga po performance, perceptions, learning and training, and then the accident analysis po, okay, by Taylor. Okay? So, in today's time po, makikita natin yung, okay,
applications kay ng ergonomics in transportations, in medicines, in defense, computer nga po and related technology, and even po in product design. Okay? Kaya pag nag-search tayo, alam mo, nag-Google po tayo, okay? At nag-search tayo, ano yung mga studies o ano po yung mga research na nagkameron po ng applications, okay, ng cognitive ergonomics. So that this could be, ito po yung some of the example. In transportations, we've been able to develop a high-fidelity human factor study system for the autonomous vehicle. Ano ba? Namimik natin. Ano po? Kaya meron kayo ngayon pong autonomous na mga vehicle. In medicines, we have po patient ergonomic, the 10-year mapping review, and patient-centered po na mga human factors. In defense, okay, exploring and evaluating po the usability factor for military applications, a roadmap po, okay, for high nga po HCI in military application or the human-computer interactions in the different po kay military applications, okay? In computer nga po kay technology, so you have po a framework for the impact of human factors on the effectiveness of the learning management system. Kasi ito makikita natin ngayon, kaya ito rin ginagawa natin. Nasanay tayo before, with, lalo na nung wala pang pandemic, ano po, ng delivery ng klase natin ay face-to-face. Ano po. Ngayon, nag-shift nga tayo from face-to-face into online, and now we have an hybrid na. In times na kagaya ganito, okay, or nagkakameron po ng suspension of classes because of some factors, so pwede ngayon na gumamit tayo ng mga learning management system, kagaya itong Google nyo po Classroom, okay, the Zoology, okay, as an alternative way to deliver nga po educational services. Okay, product design, human factor and system thinking po for medical devices. Okay, so these are just some, okay, of the applications of cognitive human factors, okay, in this field. Okay, so in a nutshell, okay, cognitive ergonomics is divisions of ergonomics, the human factors, a discipline and practice that aims to ensure the appropriate interaction between work, product, okay, and the environment, and human nga po needs, capabilities, and limitations. Okay, as you can see, ito rin overall, okay, na application areas kung saan po pwedeng gamitin si cognitive ergonomics. Okay? So the need for cognitive ergonomics lies on the principle na hindi lang kinakailangan na si katawan ang at ease sa pagtatrabaho, but the mind must be as comfortable as the body, okay, o comfortable at work as the body. Kinakailangan pareho. Hindi lang dahil convenient or madali siya para sa katawan ko, but also yung mind faculties is also at ease, okay, hindi siya rattled, hindi siya pressure, okay, while he or she po is working. The way nga po people perceive and act has direct implications on the design, okay, of the object and the environment po they use. Okay? So, a physical surrounding will reflect and support po the natural nga po, okay, na cognitive tendency. There will be less error, okay, and there will be good performance, okay, or better performance and productivity boost nga po, okay, in the workplace. If the mind is as comfortable, okay, at work as the body. Okay, so the goal of cognitive ergonomics, okay, so this is basically enhancement of human performance within a system, particularly under this three field. Okay, in terms of quality of performance, kung yung speed, kinakailangan mas mabilis natin siyang magagawa. Or in the concept of cognitive, mas mabilis natin siyang maunawaan. Para pag mas mabilis natin siyang maunawaan, okay, mas mabilis natin siyang matututunan, makakagamayan, at magagamit po. Then accuracy must be higher, and then tensional demand, sana po hindi siya ganun po na ganun ka-demanding. And also involve nga po analysis of trade-offs, okay, kasi hindi natin siya masasabing optimal kung hindi natin makikita ang mga pros and cons niya para masabi natin po this will be the best or the optimized or the maximum po value, okay, that will be able nga po to have, okay, and inferences through performance. Okay, so these are the different nga po goals of cognitive ergonomics, particularly sa application niya sa work setting. Okay, questions? Okay, questions? Have question po
So, copy of this, okay? Parang na-upload ko yata yung isa lang. But check ko na lang ha. The copy of this materials na ginagamit natin ay nasa G drive nyo na. Okay? So, you could refer to that G drive. Pero pakisuyo ha, ang gamitin nyo po ay ang inyo pong SLSU email. To access po niyan para po ma-prohibit din natin yung unauthorized access nung hindi naman po taga SLSU. Or in your case, hindi naman po may subject nito. Kaya hiningi ko rin po ang inyo pong SLSU email ad. Okay? At yun ang gagamitin nyo po for this. Okay, questions? Question pa? So, I'll finalize po tomorrow ha. Check ko lang po din yung invitation. Nalimutan ko ano po. Pero nasa table ko naman yon. Kasi nga po yun po. Parang nare-recall ko. Okay, we will have po a training ng February 27. Okay, parang 8 to 4 ba yun? Na 8 to 5. Okay, kung hindi ako nagkakamali. So, most likely, magme-make up class na lang po tayo po for that. Okay? Question po? Have questions? Or any clarification po with the topic? Questions? Questions? Wala? Okay po. So if there's no question at all, thank you for accommodating this request for a makeup class. Okay, and I'll just see you po at the school po tomorrow. Thank you. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you po. Thank you po. Okay po. Sige po. Thank I'll you po. edit na.